Vice President, 60 seconds po. Batay po sa aking karanasan at tamang pamamahala at pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo na sa mahirap, yan hong pagharap sa problema ng kahirapan ay dapat po nating harapin sapagkat problema pa rin po yan. Kaya po bahunan, tigilan na po natin yung underspending. Ang sinasabi ko, pagka underspending, underperformance, hindi nagagamit yun, dapat paggamitan. Pagka maraming namamatay kasi hindi nabibigyan ng tamang gamot, hindi makapagpapasok sa ospital, underspending, nakaka-apekto yan, nade-delay ang performance. Yung mga infrastructure requirements po natin na makakatulong ko yan dahil sa magpapadami ng kabuhayan, hindi ko nagagawa. Kaya ko kailangan po tayo na magdagdag at gastusin ang pera para mabago ho ang ating buhay. Sunod po naman si Senadora Miriam Defensor Santiago, 60 seconds po. We are here looking for a real leader of the Philippines who will implement all the valuable suggestions that were made here this evening. But this is not a personality contest. This is not a show for entertainment. This is a show to educate the Filipino voter on what his own responsibilities are, in addition to those that are being assumed by the presidential candidates. One, there should be academic excellence. Dapat naging head of the class, or at least naging honor student. Dahil kung hindi mo lang marunong yon, ano ngayon ang ibibigay niyang dulong sa atin? Pangalawa, may professional excellence. Kung naging professional yon, dapat binigyan siya ng mga award ng mga kapwa professional niya dahil sa hanga sila sa kanya. But third and most important, we should have moral excellence. Dapat ang binoboto natin walang bahid sa kanyang record. O kung may inimbesto man, masyadong hindi ka panipaniwala. So, good luck to you and good luck to all of us. I hope this country will deserve to be what God meant it to be. A happy, prosperous nation. Salamat po, Senadora. 60 seconds po sa huling pananalita ngayong hapon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Mayor. Nganong ni amang kongre? Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am a native of the Philippines. There's so much corruption, there's so much crime, and so much drugs flooding the country. And it seems that nobody is minding this talk. Matagal na we've been raising that problem, and as if every time before a forum we talk about this, about that. Kung bigyan ninyo ako ng pagkakataon, only if God wills it also, I will stop it. I said, this is an imposed restriction on me. Hindi ako napapabilib sa inyo. I will get rid of drugs, suppress crime, stop corruption in government in a matter of 3 to 6 months. Because I believe that without peace, with corruption, we cannot really survive and develop as a nation. Si Senadora Grace Poe naman ang susunod na magbibigay ng closing statement. Senadora Poe, 60 seconds. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nararapat lamang na pinag-usapan natin ang lahat ng ito. Ito po hindi tungkol sa mga kandidato, kundi tungkol sa inyo. Hindi po kung anong gusto namin, kung hindi kung anong mahalaga sa inyo. Dahil ito ay tungkol sa Mindanao, nais kong balikan ang mga nais nating gawin dito sa Mindanao. Unang-una, kailangan talaga na magkaroon ng sapat na kuryente na murang halaga para sa ating mga kababayan. Yan ay ating gagawin, i-rehabilitate natin ang lahat, babantayan natin ang mga transmission grids para ito naman ay sapat ang kuryenteng maibibigay. Pangalawa, trabaho para sa inyo. 30% po ng budget ng national government ilalagay natin dito. Pangatlo, kailangan din na magkaroon ng pagkikipaglaban sa korupsyon. Pag ako po ay naging Pangulo, unang executive order, magkakaroon ng freedom of information na matagal na nating ginugusto. Sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Mindanao man, ang importante ay isang leader na mapagkakatiwalaan. Oo nga, bago na ako, pero hindi na rin bago ang ating mga problema at marami ng matagal dyan, pero paulit-ulit pa rin ang kanilang mga lumang solusyon. Salamat po, Senadora. At pakinggan po naman natin si dating DILG Secretary Mar Rojas. Secretary, 60 seconds po. Bakit ko gusto maging Pangulo? Maraming mga pagkakataon sa buhay ko, alam ko wala sa mamamayang Pilipino. May trabaho ako, may naipon ako. Alam kong maayos ang kinabukasan ng anak ko,
dahil nakapag-aral siya. Pag may nagkasakit sa pamilya namin, kampante ako na may gagamot sa kanila. Hindi ko pinoproblema ang kakainin ko sa bukas. Bakit ko gusto maging Pangulo? Dahil gusto ko maging ganito din ang buhay nyo. Malaya sa gutom, malaya sa takot, at malayang mangarap. At mahihiya ako harapin ang aking magulang, aking anak, kayo mismo, kung hindi ko gagawin ang lahat para mangyari ito. Maraming salamat.